Magandang umaga sa ating lahat at tayo muli magbabasa ng banal na kasulatan sa aklat ng mga Hebrew chapter 7. Yan. Pero bago yun, tayo muna umawit ng papuri sa Diyos. Yan. Purihin ang Diyos. May silang itong 8. Kaya awit muna tayo bago tayo sa 7 hanggang kasi 7 pa lang hanggang 28. 1 to 28. Kaya awit muna tayo sa ating Panginoon. Tayo lahat ay tumayo at tayo umawit ng papuri sa Diyos habang naghihintay sa ating mga kapatiran na ngayon paparating na sa umagang ito. Hallelujah. Sa iyo ang papuri. Yan, sa iyo ang papuri. Purihin ka aming Panginoon. So sa iyo ang papuri, aming parangal. Sa iyo lamang aming pasasalamat. Kaya narito ang buhay namin, Panginoon. Inaalay sa iyo bilang buhay na handog, banal, kalugod-lugod. Sa iyo, Panginoon. Salamat. Hindi mo aming awitin. Nagpaparangal sa iyong pangalan. Mamahal. Bagamat hindi kagaya ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, ikaw lang aming paglilingkuran. Ikaw lang at walang iba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Salamat. Salamat. Tawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sigawa. Muli kami itawid. At kami karapat-dapat sa iyong harapan, lalo na sa umagang ito at sa oras na ito. Dinggin mo ang aming pasasalamat. Dinggin mo ang aming pagsamba. Handog awitin sa iyo, Panginoong Jesus. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Narito ang buhay
ay yung gamitin, Panginoon, sa mundong ito kung saan mo kami tinalaga, Panginoon, para kay aming paglingkuran. Pagingin ka, Panginoon, pagpalain mo ang mamang ito na sa aming buhay, Panginoon, ay maraming kaalaman ang aming makuha mula sa iyo na magagamit namin sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Gabayan mo kami, buksan mo po ang aming isip at puso sa iyong buhay at banal na salita, at iadya ang pangyapak ang lahat ng aming kapatiran upang tumungo at sama-sama kami sumumba, maghandog at magpuri sa iyong dakilang pangalan. Muli, maraming salamat. Ito pong lahat ng aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Hebreo chapter 7. Ang paring si Melchizedek. Yan. Ang paring si Melchizedek. Yan. Hebreo chapter 7. Sige, tapos na tayo nung nakaraan sa 5 and 6. At ngayon, chapter 7 na tayo. Ang paring si Melchizedek. Yan. Sabi rito, si Melchizedek ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Yan. Si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos. Yung si Abraham nang pagbalik na, galing sa pagpuksa niya sa mga hari, nakadigma siya sa mga hari ng panahon sa buhay nila noon, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Diyos. Pinagpala siya ni Melchizedek. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ika-10 bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Yan, so ibig sabihin, si Melchizedek, ang pangalan niya, ang ibig sabihin, hari ng katuwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Yan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina. Ibig sabihin si Melchizedek, walang ibang nakalathala ukol sa kanyang pagkatao. Hindi nabanggit. Hindi alam ang kanyang ama at ina kasi walang nabanggit eh. O sa angkan na pinagmula niya. O wala siyang pagkakakilanlan na ilathala ukol sa kanya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Hindi rin nilathala yung kanyang kapanganakan at kamatayan. Kasi kung aaralin natin yung Genesis, nandoon sila Adan, kung anong taon lang matay, maliban lang kay Enoch, siya ay kinuha ng Diyos, hindi rin siya namatay. Tulad ng alam ng Diyos, siya ay pari magpakailanman. Kagaya ni Jesus Christ, na siya ay pari magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinakaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ay ika-10 bahagi ng samsam niya mula sa labanan. Kasi, biruin nyo, sino si Melchizedek para handugan ni Abraham ng isa-10 bahagi ng kanyang mga samsam mula sa kanyang dinigma. Diba? Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay binigyan ng karapatang kunin ng 10 bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid. Kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Kasi yung mga pari galing niya sa angkan ni Levi. Wala pa si Levi nung panahon na yun. Si Abraham pa lang yung pinagmulan nila. Diba? Pero si Abraham nagbigay ng ika-10 bahagi kay Melchizedek. Kaya, sino si Melchizedek? Galing sa kadakila. Kung bakit siya binigyan ni Abraham ng ika-10 bahagi. Yan. Ang mga pari kasi galing niya sa angkan ni Levi. Pero si Melchizedek ay hindi galing kay Levi. Kasi nauna pa siya kay Levi. Tama? Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. Yan ang sinasabi rito 6. Ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang tao ito na pinangukuhan ng Diyos. Si Melchizedek, kasi pari, kagaya ng inahalin tulad dito sa Hebreo, kanina, yan o. Wala na babanggit tungkol sa kanya, ama at ina o ang kanyang pinagmulan, hindi rin nagkala ang kanyang kapanganakan. Hindi. Tulad ng
anak ng Diyos, inahalin tulad siya kay Jesus. Tulad ng anak ng Diyos na siya ay pari magpakailanman. Ganun yung pagkapari ni Melchizedek. Inahambing siya kay Jesus Christ. Dito sa Hebrew chapter 7. Si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng 10 bahagi mula kay Abraham. At pinagpala niya ang tao ito na pinangakuan ng Diyos. Yan, kasi si Abraham yung pinangakuan ng Diyos eh. Nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ay pagpapala, ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Tama, kasi mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Ang mga Levita na tumatanggap ng 10 bahagi ay may kamatayan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kasi yung mga pari no, na galing kay Levi, mga Levita na tinatawag naglilingkod sa templo, namamatay yun kasi mga tao yun. Yan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Ngunit si Melchizedek, hindi nalathala yung kanyang kamatayan. Kaya masasabi na rin na maging si Levi na tumanggap ng 10 bahagi, ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. So, ibig sabihin, yung mga pari na dapat pagbibigyan ng mga, angkan ni Levi o yung mga pari na galing kay Levi o sa angkan ni Levi na dapat tayo magbibigay ng 10 bahagi, siya mismo diin ay nagbigay ng 10 bahagi. Yan, kay Melchizedek, kasi nasa katawan pa siya ni Abraham eh. Si Abraham nagbigay kay Melchizedek. So, ibig sabihin, sila ay nagbigay ng 10 bahagi kay Melchizedek. Yan, kaya 9, kaya masasabi na rin na maging si Levi na tumanggap ng 10 bahagi, ay nagbigay rin ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninulong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Kasi hindi pa pinanganganak si Levi noon, na kay Abraham pa siya. Wala pang yung lahi pa lang na pagmumulan niya nasa katawan pa lang ni Abraham. Ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Israelita kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga pari mula sa angkan ni Levi. Hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. Ayan. Si Melchizedek kasi walang nalathalang pinagmulan, si Aaron meron. Kapag binago ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon, ang parang tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglilingkod bilang pari, si Jesus Christ. Ayan. Wala naman sa angkan ni Jesus Christ ang naglilingkod bilang pari. Kaya ang binabanggit na pari dito na dapat nating handugan ang ating Panginoong Jesus. Kaya dito din naman sa ating iglesia, tandaan natin yan ha, kaya nga yung tithes, hindi naman yung pinagbabawal. Sabi nila, yung tithes sa mga Levita lang, sa mga Hudyo. Kaya tandaan natin, ang tunay na Hudyo ay mga nagbago sa puso't isip ng Diyos. So, ibig sabihin, ang lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon, siya ang Panginoong tinutukoy dito, ang ating Panginoong Jesus ay dapat nagbibigay din ng 10 bahagi sa totoo lang. Ang ating Panginoon, ang parang tinutukoy dito, kabilang siya sa ibang angkan at wala isa man sa angkan niya ang naglingkod sa bilang pari. Alam ng lahat na siya ay mula sa angkan ni Judah at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga pari. Ang bagay na ito ay lalo pong naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ay sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may hindi matatapos. At hindi dahil sa lahing pinagmulan ayon sa hinihiling ng kautusan. Kasi Melchizedek walang pinagmulang lahi. Walang nalathala. Hindi kagaya ni Aaron, may pinagmulan siyang lahi kaya siya naging pari. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Jesus na yung tinutukoy doon. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari, kagaya ng pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga, inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila
at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay, magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus, kung ganoon, ang pinakapunong pari na nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog. Araw-araw unay para sa sarili ng kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito ay magpakailanman ang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ng mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan, ngunit ang dakilang pinakapunong pari na pinili ay ayon sa panunumpa, ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman, at ang ipinangako ng Diyos ay huling dumating kaysa sa kautusan. Yan, kasi naunang dumating yung kautusan bago si Jesus Si Moises muna bago si Jesus. Pero si Jesus hinahalitol kay Melchizedek na pari magpakailanman. At hindi siya kagaya ng mga pari na namamatay na may nagkakasala. Si Jesus Christ ay banal kasi hindi siya galing sa tao. Tandaan natin, hindi siya galing sa literal na pagmamahala ng tao. Siya ay galing sa banal na Espiritu, kapangyarihan ng banal na Espiritu, kasi siya ay Espiritu. Tandaan natin yan. Naging tao lang siya dahil kay Mary. Okay? At speaking naman sa ikasampung bahagi, si Abraham nagbigay kay Melchizedek, at walang lahing pinagmulan si Melchizedek, kaya hindi sakop ng kautusan. Kumbaga sa ngayon si Jesus Christ ang pinakapunong pari, doon tayo nagbibigay ngayon. Una ng ating buhay, at syempre ganoon din naman, kasi itong talata ng December 7, dito pumapasok yung tithes. Yung iba pinababawal niyo kasi binago niya yung kautusan daw. Pero hindi naman si Kristo kasi galing sa mga lahi ni Levi. At si Kristo, ang Diyos ang pinagmulan, kaya siya ay pari magpakailanman. Kaya walang binanggit dito na hindi tayo pwedeng magbigay ng tithes, lalo na sa gawain ng pagbibigay. Pero ganun pa ba, hindi naman yun yung punto niya. Ang punto dito kasi yung ating mga sarili na nagkakaroon tayo ng kapatawaran. Yan, kasi hindi kagaya si Jesus ng mga pari noon na nagkakasala din na kailangan maghandog din ng kanilang mga handog para mapatawad sila. Si Jesus hindi ganoon. Tayo ang naghahandog kay Jesus ng ating buhay para tayo ay nalalapit niya sa Ama upang tayo mapatawad sa lahat ng ating kasalanan, kilala unay magkaroon ng kaligtasan. Kaya napakahalaga niya na dapat natin malaman. Si Jesus ang pinakapunong pari na inilalarawan sa pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek walang pinagmulan. Si Jesus wala na ilathalang pinagmulan. Nung panahon ni Abraham, wala. Siya ay pari. Pero si Jesus, wala rin pinagmulan tao. Sa totoo lang, ang pinagmulan ni Jesus, Diyos, kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya siya pari magpakawalang hanggan. Siya ngayon nasa kanang trono ng Diyos at nilalapit tayo sa Diyos para tayo tanggapin ng Diyos. Amen? Yan. 8, Hebrew chapter 8. Si Jesus ang ating pinakapunong pari. Yan. Kanina si Melchizedek, ngayon si Jesus Christ na. Ito na. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos, ng kataas-taasan. Trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari na mag-aalay ng mga kaloob at maghandog, kaya kailangan ng ating pinakapunong pari ay mayroong di ihahandog. Dito sa lupa, tungkulin ng mga pinakapunong pari na maghandog. Kaya tayo noong panahon, nagdadala sila ng handog sa pinakapunong pari, at yung pinakapunong pari ang maghahandog para sa atin. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari, sapagkat mayroon ng mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na pinagbilin sa kanya ng Diyos, ang ganito, gagawin mo ang lahat ayon sa huwalang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na
pinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa pinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti. Sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. Hindi tulad ng kasunduan ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto, sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya sila ay aking pinabayaan. Kasi sablay yung mga ninuno natin ng panahon handog, kakasala, handog, kakasala, paulit-ulit lang. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa na niya. Ang una at anumang pinawalang bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Yan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Yan, si Jesus Christ na dumating sa buhay natin. Yan. Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanila, ng kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya sila ay aking pinabayaan. Kaya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula pinaka-mababa hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawaran ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Sabi ng Diyos, ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang bisa. Kasi hindi kailanman pwedeng kaluguran ng Diyos. Sa totoo lang, yung mga unang kasunduan na yun, yung handog, kasi ang kasalanan natin ay dugo. At ang kailangan talaga dyan, yung dugo ng isang banal na talagang malinis na handog, bilang buhay na handog banal. Yun yung dugo ni Jesus Christ sa cross, na siya'y dumating sa mundo, namatay, at muling nabuhay para sa atin. At pag-time na tinanggap natin si Jesus Christ sa ating mga buhay, yun, padadala ang banal na Espiritu sa atin para yun matutupad. Yan, patatawaran mo sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko lang ang kanilang mga kasamaan. Yan. Hindi na kailangan turuan ng isa't isa na sabihin, kilalanin mo ang Panginoon kasi yung banal na Espiritu na mismo ang magtuturo sa atin para higit natin makilala ang Diyos. Yan, ang Panginoong Jesus lang ang susi. Kaya napakahalaga ni Jesus. Si Jesus, ang ating pinakapunong pari na ngayon nasa kanang trono ng Diyos na nagtatanggol sa atin. Kapag tinatanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay bilang ating Panginoon, Hari, Diyos ng ating buhay, yan, isusuko natin yung buhay natin sa Kanya kasi siya na yung handog na naging access natin sa Ama para tayo kilalanin ng mga anak niya din. Pagka nangyari yun, tinanggap natin siya, papadala ng Diyos Ama yung banal na Espiritu sa atin at higit natin makikilala. Automatically hahanapin natin ng Diyos. Tandaan natin yan sa ating mga buhay. Kaya kapag ramdam nyo sa buhay nyo, parang baliwala yung spiritual sa atin, isipin natin baka yung Holy Spirit talagang wala pa sa buhay natin. Amin mo ba? Ayan, tandaan natin yan. Kaya yun. Okay? Si Jesus ang ating pinakapurong pari. Mga ba? Matagal pa. Okay, tuloy pa natin sa 9. Ang pagsamba dito sa lupa at doon sa langit. Basahin lang natin. Bible reading naman tayo ngayon. Ang pagsamba dito sa lupa at doon sa langit. Ang naunang kasunduan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahayang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi.
Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ikalawa, ang nasa kabila ng pangalawang tabing ay tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang gintong altar na sinugan ng mga insenso at ang kaban ng tipan na nababalutan ng ginto. Nasa loob ng kaban, ang sisilyang ginto na may lamang mana. Ang tungkol ni Aaron na nagkaroon ng usubong at ang mga tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan. Yan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubi na nagpapakita naroon ang Diyos. Nalililiman ng mga pakpak ng mga kerubin ang luklukan ng awa. Ngunit ito'y hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Ganon ang pagkakaayos ng loob ng tolda kanilang sinasambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunang pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang nilang ginagawa sa loob ng isang taon. Siya ay may dalang dugo na inihahandog sa Diyos para sa mga kasalanan na gawa niya at ng mga tao nang hindi nalalaman. Okay? Sa ganung pagkaayos, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inaalay ay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba roon. Yun yung panahon nila. Sabi dito, yung ganoong mga paraan ng paglilinis, hindi simbolo lamang. Ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog ay inaalay hindi nagpapabanal sa mga sumasamba roon. Sabihin, yung mga literal na gawain na yun ng panahon, hindi talaga yun ang nakakapagpabanal sa mga sumasamba roon. Baga sa talagang hindi yun final na dapat yun ang gawin. Kaya sa panahon natin may mga ganun pang gumagawa eh. Pumupunta pa tayo sa mga pari para magkumpisal. Tama? Ganon yung nilalarawan, ganon yung paraan ng pagsamba noon. Meron pa silang pari pinupuntahan para humingi sila ng tawad sa Diyos na inaakala nila para patawarin sila. Kaya sinasabi hindi ganon dapat, hindi ganon ang talagang nagpapabanal sa tao. Okay? Ang paglilinis nila ay nauukol lamang sa pagkain at inumin at iba't ibang uri ng paglilinis. Mga litutunin panlabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo. Sa panahon natin ngayon, dumating na si Kristo. Kasi noon, yung tradisyon ng mga Hudyo, ng panahon nila Moises, ng Old Testament, ganun yung paraan. Yung templo, na tabernakulo pa lang noon, wala pang ganitong church. Okay? 10-10 pa lang doon, pero templo na tawag nila noon. May dalawang bahagi yun. May dakong kabanal-banalan at merong lugar na yung kanina na binanggit. Ano ba yun? Nakalimutan natin. Dakong banal at dakong kabanal-banalan. Yan, nasa na yun? Anong verse yun, brother? 9:2. 9:2. Yan. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal. Yung tolda na yun, yung church nila ng panahon, kasi tolda lang yun noon eh. Church na nila yun. Parang church ngayon. May dalawang bahagi, dakong banal. Dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Nandoon lahat. Yung mga ilawan, sa ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Doon pumapasok yung mga pinakapunong pari lang. Yan. Naroon ang gintong altar, sunugan ng insenso, kaba ng tipan, at nababalutan ng ginto, nasa loob ng kaba ng sisilang ginto na may lamang mana. Ang tungkol ni Aaron na nagkaroon ng usbong. At tapyas ng bato na kinasusulatan ng tipan, 10 Commandments, at ang ibabaw ng kaba ay may kerubin. Nagpapakitang naroon ng Diyos. Ibig sabihin, dakong kabanal-banalan, ibig sabihin sa kanila, naroon ng Diyos. Yan, gano'n ang pagkakaayos sa loob ng tolda. Pero yung mga bagay na yon, yung mga handog na nilalagay doon, na pagpapataw sa kanila, hindi na mahalaga yon, sabi rito. Simbolo lamang iyon ng mga kahulugan nito ay kasalukuyang panahon. Simbolo lang. Sumisimbolo sa mga darating na panahon. Okay, sa panahon natin ngayon, dumating na si Kristo. Yan, ngunit dumating na si Kristo. Hanggat hindi pa dumarating si Kristo, gano'n ang kailangan nilang gawin.
Pero ngayon, na talagang inalay na ni Jesus ang kanyang buhay sa cross, pinalitan na yun, hindi na dapat ganun. Meron na tayong malayang relasyon sa Diyos, tandaan natin yan. Pwede na tayong tumawag ng diretso sa Diyos ngayon. Hindi na natin kailangan ng mga pari. Yan, hindi na tayo kailangan pumunta kay Pastor, ilingin niyo po sa Diyos, patawaran yung aking kasalanan. O pumunta sa pari para magkumpisal, maghandog. Hindi tayo patatawaran ng Diyos sa ganon. Maliban na lang, buksan mo yung puso mo sa Diyos, individual, personal. Doon ka patatawaran ng Diyos. Ngunit dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na nanarito. At siya ay naglilingkod doon sa sambahayang higit na dakila. Kasi nandun si Jesus Christ mismo sa kanang trono ng Diyos, kaharap ng Diyos. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Ang sambahayang ito ay hindi sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Okay? Kaya yung dugo ni Kristo na nabuo sa krus, yun ang final na dugo na maglilinis sa ating mga kasalanan na handog para sa Diyos, hindi yung mga hayop. Kaya hindi tayo maliligtas sa mga handog-handog natin. Hindi tayo maliligtas dyan. Sa paggawa natin ng mabuti, hindi tayo maliligtas dyan. Naliligtas tayo sa dugo ni Kristo na dumanak sa krus sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagtanggap natin sa Kanya bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Pagsuko, pag-alay ng buhay sa Kanya, doon tayo naliligtas. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng mga dumalagang baka ang iwiwisik sa mga taong itinuring na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog sa walang katapusan. Walang kapintasan ang kanyang dugo, ang luminis sa ating puso't isip sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Inalay ni Jesus Christ yung kanyang dugo, yung kanyang buhay, bilang handog na walang kapintasan. Kasi siya ay banal. Walang batik, walang dumi, walang kasalanan. Kasi galing siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Wala siyang dugo ng taong pinagmulan. Ginamit lang si Mary para iluwal siya, pero yung dugo niya ay banal. Kasi wala nga, hindi naman galing sa sperm cell ng tao na pinagmulan na sa lahi ni Eva at Adan na nagkasala. Si Jesus Christ ay banal at walang kasalanan dumating sa mundong ito. Ang kanyang dugo ay luminis sa ating puso't isip sa mga gawain walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong kasunduan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao nooy sila'y nasa ilalim pa ng naunang kasunduan. Dahil dito, makakamta na ng tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako, yung buhay na walang hanggan. Kapag may testamento, kailangan mapatunayan, patay na ang gumawa niyon. Yan. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyo kapag siya'y namatay na. Maging ang unang kasunduan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihahandog. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing at iniluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng isopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Ayan. Yung katibayan, yan, ito ay sagrado, parang gano'n. Kasabay ito ay kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay, ito ang palatandaan sa tipan na ibinigay ng Diyos, sa tipan sa panaka, pangako na ibigay ng Diyos, kasunduan na ibigay ng Diyos at ipinatutupad sa iyo. Winiskan din niya ang dugo, ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayan, ito, katibayan. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nilinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Ang mga bagay na sa sambahayang iyon ay larawan lamang ng nasa langit
at kinakailangan linisin sa pamamagitan ng mga handog, ngunit hindi mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahayang nasa langit. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng linisin ng mga literal na handog lamang yung mga bagay na nasa sa langit. Yan, kundi dapat yung dugo ng isang tagalangit din. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Si Jesus Christ, hindi sa literal na tolda na larawan lang ng nasa langit pumasok, kundi mismo sa langit siya pumasok para ialay tayo sa Diyos, ialay yung kanyang buhay. At siya ang alay na yun para sa Diyos, para sa atin. Ang pinakapunong pari na mga Hudyo ay pumasok sa dakong banal, taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop, ngunit si Kristo ay minsan lang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili, yun sa krus. Kung hindi gayon, kailangan sana paulit-ulit siya mamatay mula pa ng likhain ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayon, magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog sa kanya. Kanyang inialay, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon naman, si Kristo ay minsan lang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang ligtas ang mga naghihintay sa kanya. Yan, rin ng Diyos. Hebrew 9. Okay? Si Jesus Christ ay hindi pumasok naghandog sa literal na templo. Kagaya ng mga pari noon sa tolda, tipanan lang. Si Jesus mismo nasa langit at naroon sa Diyos. At ipinagtatanggol tayo, nilinis tayo sa ating mga kasalanan gamit ng kanyang dugo. Siya yung alay sa ating mga kasalanan upang tayo tanggapin ng Diyos. Kaya tayo meron ng malayang relasyon sa Diyos. Okay? Tama po ba? Dati, ang ating kasalanan ng panahon ng Old Testament, naniniwala yung mga tao, ganito yan, naniniwala yung mga tao noon na para tayo magpatawad sa kasalanan, maghandog tayo ng mga baka. Kailangan natin pumunta sa pari para humingi ng tawad. Ngayon, di na natin kailangan yon. Lalo na nakilala na natin si Kristo. Meron na tayong personal na relasyon sa Kanya. Pwede na tayong mag-praise kay Jesus Christ personal. Kasi nanduro na si Kristo sa langit mismo. Sa tahanan na mismo ng Ama. Andudo na siya. Kaya sa iyo, dyan pala sa upuan nyo, pwede kayong mag-pray. Humingi ng tawad kay Jesus Christ. Kaya nakikita ni Jesus Christ kayo ngayon dyan, nakaupo dyan, yung mga ginagawa natin, naisip natin, alam niya yun. Pwede na natin yun i-open sa Kanya, hingi tayo ng tawad, para ihingi niya tayo ng tawad sa Ama, para tanggapin tayo ng Ama na anak. Kaya napakahalagang malaman natin yun. Okay? Hindi na kailangan natin ng seremonyas ngayon. Nakagaya ng mga seremonyas ng panahon, mag-aalay ng mga literal na handog para mapatawad yung kasalanan. Ngayon, hindi na. Kailangan lang natin talagang tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin bilang Hari, Panginoon at Diyos. Mag-confess tayo natin kasalanan sa Kanya at tayo ay tatanggapin na ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Kasi mismo, yung buhay ni Jesus Christ ay hinihandog niya para sa ating mga kasalanan. Amen? 10, Hebrew 10. Ang kautusan ay anino lamang ng hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabunal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iaalay taon-taon. So, ibig sabihin, ang Ten Commandments ay hindi iyon dapat natin sundin para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Literal lang yon. Hindi yun ang makakapagligtas sa atin. Kasi kautosan yun yung 10 utos. Kasi yung kautosan na yun, nandoon yung kasama yung mga paghahandog ng panahon. Lumalarawan niya sa kautosan 10 utos kasi ang paniniwala ng mga tao hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Sundin mo lang yung kautosan, maliligtas ka na. Kaya ang paniniwala ng karamihan tao, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka na. Hindi po ganun yun. Hindi po sa kabutihan tayo maliligtas, kundi sa Panginoong Jesus. Kaya kailangan natin sumampalataya sa Panginoong Jesus.
at makilala siya sa ating buhay para tayo ay maligtas. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala sana silang dapat alalahanin at hindi na sila kailangan mag-alay pang muli. Kasi noong panahon yun, taon-taon kailangan nila mag-alay. Pero kung talaga napapatawad sila, dapat hindi na nila taon-taon ginagawa yun. Kasi napatawad na nga sila eh. Ngunit, ang mga alay na ito ay nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan taon-taon. Siyempre, lagi pa rin ako nagkakasala. Taon-taon, kaya lang kami nag-aalay ng panahon. Sapagat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga hindi talaga nakakapawi ng kasalanan niya, yung mga handog. Hindi kaya tabunan ng kahit anong mabubuting bagay yung mga kasalanan natin. Kaya hindi tayo basta-basta mapapatawad sa ating buhay. Simula na tayong isilang. Walang pwedeng tumakip dyan sa ating kasalanan na yan. Kahit anong mga mabubuting bagay o seremonyas ang gawin natin, sabi rito. Halimbawa, isinilang tayo sa mundong ito. Tapos lumaki tayo. Meron tayong kasalanan sa sarili nating dala-dala. At hindi kayang burahin yun ng kahit anong mabubuting bagay. O kahit anong mga tradisyon o seremonya na inaakala natin na maghuhugas sa ating mga kasalanan na minana sa ating mga ninunong sa lewa-dadal. Ang makakapaghugas lang dyan, si Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Kanya, pananampalataya sa Kanya sa ating mga buhay. Amen po ba? Naiintindihan naman. Kaya, pag tinanong kayo, paano tayo maliligtas? Baka sabihin nyo, gumawa ka ng mabuti. Hindi. Paano tayo maliligtas? Tanggapin mo sa buhay mo si Jesus Christ. Okay? Gawin mo siyang Panginoon, ialay mo yung buhay mo sa Kanya bilang buhay na handog banal at kaaya-aya sa Diyos. Yan ang kaligtasan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, ang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig siya ng dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya si Jesus Christ ang handog para sa ating kasalanan na pwedeng tanggapin ng Diyos. Kaya sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kung sinabi ng Diyos yun, si Jesus Christ mismo nag-offer ng buhay niya. Kaya sabi niya, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Kasi Jesus Christ walang ibang sinunod kundi ang Diyos. Ayon sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo nais o kinalugdan ng mga alay. Ibig sabihin, hindi counted dyan mga hayop na yan para matanggap ko kayo bilang kapatawaran. Hindi. Kailangan kasi na talagang mayroong dugong banal na mandog. Sinabi muna niya, hindi mo nais o kinalugdan ang mga alay at handog na hayop. Mga handog na susunog at mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito'y ihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ang handog ni Kristo. Yan, inalis ng Diyos. Hindi ko pwedeng kaluguran niya, mga handog na literal na yan, at pinalitan niya si Jesus Christ na dapat handog ni Kristo. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng minsan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Amen? Yan, si Jesus Christ na ang naghandog ng kanyang buhay para sa atin. Bawat pare ay naglilingkod araw-araw at naghahandog ng ganoon ding mga handog. Subalit ang mga iyon ay hindi naman nakakapawi ng kasalanan. Yung mga handog ng pari na yon, hindi kailanman makakapawi ng kasalanan. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga makasalanan at pagkatapos ay umupo sa kanan ng Diyos. Ngayon naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang pagiging banal ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nagpapatuto rin sa atin tungkol dito. Sinabi niya, ganito ang gagawin kong kasunduan sa kanila. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. Pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na
ang kanilang kasalanan at kasamaan, sapagkat pinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Okay, hindi na tayo kailangan maghandog dahil sa kasalanan natin. Si Kristo lang ang handog. Ang kailangan lang natin ito, i-confess sa ating mga labi. If we confess na si Jesus Christ ay ating Panginoon, ay tayo tatanggapin na ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Kaya, 1 John 1:9, kaya ba ang 1 John 1:9? O John 1:12. Pakilagay ka, Brother Joshua. Yan. 1 John 1:9. Subalit po ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Dahil kay Jesus Christ, nagkaroon tayong personal na relasyon sa Diyos. Kaya kapag nagko-confess tayo, pinapatawad na ng ating mga kasalanan. Okay? John 1:12. Brother Joshua. Kaya ba John 1:12? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan. Kapag sumampalataya tayo kay Jesus Christ, binibigyan na tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nagkakaroon na tayo ng malayang relasyon sa Diyos at pwede na tayo mag-confess. Okay? Dumating si Jesus Christ, nalaman natin siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Sinampalatayaan na natin siya at pwede na tayo magkaroon ng kapangyarihan para i-confess yung ating mga kasalanan sa Diyos at tayo patatawaran sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Yan, yun ang katotohanan na dapat nating malaman. Anytime, pwede na tayo humingi ng tawad sa Diyos. Yan ay kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Hari at Diyos ng ating buhay na ito. Amen? Pero kung hindi, ako po, kahit anong hingi mo ng tawad kung hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon, Hari at Diyos ng buhay mo kailanman, hindi ka magiging kalugod-lugod sa Ama. Hindi ka ituturing na anak ng Ama. Okay? Kasi marumi pa rin ang tingin ng Diyos sa iyo. Maliban na lang, kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, doon ka pa lang nagiging malinis sa paningin ng Ama. Amen po ba? Nawa, naiintindihan natin yun. Para pa may nagtanong sa atin, paano mo patatawarin at tatanggapin ng Ama? Gumawa ka lang mabuti, mali yun. Okay? Kilalanin mo si Kristo at sampalatayaan bilang Diyos, Hari. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang Panginoon. Isuko mo yung buhay mo sa Kanya. Doon, tatanggapin ka ng Ama na anak. Amen po ba? Yan dapat natin gawin. Meron pa bang oras? 9:30? Meron pa? Wala pa iba nating kapatiran. Okay? Lumapit tayo sa Diyos. Yan. Kaya nga, sa kabuuan, lumapit tayo sa Diyos. Okay? Lahat ng bagay nito, nalaman na natin yung mga lumang tradisyon, di na natin dapat gawin yon. Pero, yung tithes, ulitin ko lang, hindi yung pinagbawal. Wala tayong nabasang pinagbawal yun. Sinabi doon, maging si Abraham nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Si Melchizedek walang pinagmulang lahi. Kasi yung mga panahon ni Moises sa mga Levita, pinagkatiwala yun, doon nagbibigay ng tithes sa mga Levita. Kasi yung parte nila, yung 10%. Pero sa panahon natin ngayon, kay Jesus Christ, inahalin tulad si Melchizedek, si Jesus kay Melchizedek eh. At si Abraham nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Tayo naman nagbibigay din dapat. Kasi kailangan yun ng pangangailangan ng church. Okay? Hindi pinagbawal yun ha. Hindi nga lang ito pinipilit. Itinuturo lang ito namin. Kasi hindi naman binagbabawal yun at kailangan ituro yun bilang mga anak ng Diyos. Kailangan natin ibigay ang kasampung bahagi para sa Diyos. Kanya yun eh. Pero ng Diyos yun, yung ating mga kasampung bahagi, hindi pinagbabawal yun. 10% nga lang yun, late nga lang yun. At si Abraham na pinagmulan ng lahi ni Levi, nagbigay kay Melchizedek. At si Jesus Christ na halintol kay Melchizedek. Kaya tayo rin naman, na mga tao na kumikilala kay Kristo bilang tatay natin siya, bibigay tayo kay Jesus ng ikasampung. Kaya dalhin nyo, sabi ng Malakis, dalhin ninyo sa aking templo ang ikasampung bahagi buong buo. Kundi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa masagalang pagpapala. Kaya kung gusto nyo pagpalain kayo ng Diyos,
subukan nyo siya. Sa ganung gawain, magbigay kayo ng tithes, okay? Offering, bigay kayo offering, pero yung tithes, huwag nyo kalilimutan yun kasi sa Diyos yun. 10% sa Diyos yun. Okay? Huwag natin kalimutan. Okay? Kaya sa kabuuan, yung mga tradisyon, yung mga handog, hindi mahalaga yun. Larawan lang yun ng mga nasisira. O baka sa simbolismo lang yun ng panambahan sa langit. Sabi sa ating pag-aaral. Okay? Kaya sa kabuuan, ano dapat natin gawin? Sabi rito, lumapit tayo sa Diyos. Hebreo 10:19. Kaya nga, mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus, ni Jesus. Kaya meron na tayong personal, pwede na tayong tumawag sa Ama, ng Ama. Dahil sa ating Panginoong Jesus na tinanggap natin sa ating mga buhay. Okay? At tinuturuan na tayo ng banal na Espiritong sambitin yung mga bagay na hindi natin kayang sambitin. Amen? Nakakapanalangin na tayo kung wala yung Holy Spirit, hindi ka tatawag sa Ama. Tandaan mo yan. Naiintindihan mo na yung buhay mo ngayon. Pero kung wala yung Holy Spirit, hindi mo naiintindihan yung buhay mo ngayon. Hindi ka matututong gumalang sa Diyos. Tama po ba? Hindi ka matututong tumawag sa Diyos. Yung Holy Spirit, tinuturuan tayong manalangin at magipag-usap sa Diyos. Yung Holy Spirit, tinuturuan tayong kilalanin ng Diyos bilang Panginoon. Yung Holy Spirit, tinuturuan tayong igalang ng Diyos. Amen? Kaya kapag ginagalang natin ng Diyos, pinapriority natin ng Diyos. Lalo na kapag nasa church tayo. Amen? Kaya kapag nasa church, isipin natin palagi ang Diyos na nakatingin sa atin, gawin natin yung mga bagay na gusto lang makita ng Diyos sa atin. Amen? Yan. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makakapasok sa dakong kabanal-banal dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Naaalala niyo ng pelikulang Passion of Christ? Sino kapanood ng pelikula ni Jesus yung pinako siya sa krus? Lahat tayo, di ba? Lahat. Yung pinako siya, di ba, Luwindol? It is finished. Naganap na. Boom. May pumatak. Parang luha ba yun? Pawis. Pawis, luha. Bam! Luwindol. Hati yung templo. Di ba nakita doon? Parang ito yun. Yan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa bahayan ng Diyos. Yan. Yung sa 20, Hebreo 10, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Yung namatay siya sa krus, yan, nahati na yung tabing ngayon at nagkaroon na ng daan na naglalagos sa dakong kabanal-banalan. Yun yung relasyon natin sa Diyos Ama. Kasi dati hindi tayo pwedeng lalapit sa Ama. Kailangan natin ng mga pari na maghahandog. Ngayon dahil dumating si Kristo, siya na yung paring gumanap para maghandog sa Diyos. At yung handog na yun, hindi literal. Kasi yung mga literal na handog ng mga hayop na yun, hindi yung pinalulugdan ng Diyos. Kasi hindi yun ang nagpapabanal sa atin. Kundi yung dugo ni Kristo na namatay sa cross ay nagpapabanal. Kaya handog ni Kristo ang napalit yung dugo. At nandoon siya, nag-alay ng buhay niya para sa atin. Okay? Kaya pwede na tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Pwede na tayong tumawag ng Ama sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na tinanggap natin bilang panglilinis sa ating mga buhay. Amen po ba? Naiintindihan ba? Ayan, halimbawa, maintindihan natin. Kaya tayo nananalangin na lang. Hindi na tayo pwedeng. Kaya, pwede na rin tayo magpa-prayer request na lang. Pastor, pwede po bang prayer request? Kami may sakit, dagdag panalangin para mas mabilis tayo tugunin ng Diyos. Okay. Pero, tutusin, pwede na tayo humiling, Lord, sa pangalan ni Jesus, Amang Banal, niling ko ang aking sakit at karamdaman, lumayas ka. Pwede na natin utusan yun kasi meron na tayong access si Jesus Christ na naroroon. Okay? Pero pwede rin natin hilingin. Pero yung kasalanan natin, huwag na natin i-daap kay pastor, kay mga pari, hindi na kailangan. Okay? Literal, pwede na natin hilingin, Lord, sorry po sa aking nagawang kasalanan. 1 John 1:9, tsaka John 1:12. Tandaan. Nung nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, kay Jesus Christ, tinanggap natin, pwede na tayo mag-confess. Okay? At patatawagan na tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Okay? Tayo may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Si Jesus yun. Nandoon siya mismo sa espiritual na templo. Kasi yung kanina larawan yung tabernakulo. Hindi yun
larawan lang yun. Temporary lang yun ang panahon nila. Kasi wala pa si Jesus. Ngayon, dumating na si Jesus. Ngayon, si Jesus Christ ay nandun na sa totoo nating templo sa langit. Tayo ay may isang pinakapunong pare na mamahala sa bayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. Kaya anong dapat natin gawin? Lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat. At may matibay na pananampalataya sa Kanya. Merong paniniwala kay Jesus na tayo talaga ay tinubos niya na ng Kanyang dugo. Lumapit tayo, may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Kaya confess na natin kasalanan natin sa Lord. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. At pinagkakatiwala ko na sa iyong buhay. Simula sa oras nito, ako'y sa iyo na. Ikaw lang mag-ari sa akin. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa. At huwag na tayo magduda sa ating Panginoong Hesus. Isipin natin na lagi natin siyang kasama sa ating buhay sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Kasi Diyos yun. Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At syempre, bilang pagsang-ayon sa kanyang kabutihan na ginawa sa buhay natin, sikapin din natin ibahagi siya sa iba. Okay? I-share natin yung kaligtasan na mayroon tayo. Bagay sa ating kapatid, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kaibigan. Yan. Gisingin natin na, kapatid, kailangan mong magbalik loob kailangan mo si Jesus. Kailangan mo hugasan yung kasalanan mo ng kanyang dugo. Kailangan mo mag-confess, makilala siya bilang hari mo, Panginoon. Kailangan natin gawin yun para mailigtas din natin ang iba. Bawat isa ay sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa. Yun yung bagay na mapapakita natin na mahal natin yung kapwa natin. Yung maiiligtas natin sila sa apoy. Tama ba? Ang pinaka-time na maipakikita natin mahal natin yung kapwa natin, yung maipakilala natin si Kristo sa kanila. Okay? Na mailigtas sila sa apoy. Yan. Sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at hindi lang. Pangalawa, sa literal na mga bagay. Sa pagdamay sa kanilang mga kahirapan din. Okay? Kasi siyempre, naranasan natin yung kahirapan at mahirap yun. Kaya ba tayo na yung mga mahal natin nakakaranas nila ng hirap? Siyempre hindi. Gawa tayo ng paraan, dawayan natin sila. Huwag natin kaliligtaan ng pagdalo. Ito pa isa. Huwag natin kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip ay palakasin natin ang ating loob sa isa't isa, lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Bakit natin kailangan huwag kaligtaan yung mga ganitong pagtitipon? Kasi dito tayo nakakakuha ng higit na pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Tandaan natin yan. Kaya napakahalaga na lagi tayong dumadalo sa mga pagtitipon kung saan nakakapakinig tayo ng mga salita ng Diyos na magbibigay katatagan sa ating pananampalataya. Lalo na ngayon, malapit na dumating ang Diyos. Seryoso ang demonyo ngayon. Talagang susugurin niya tayo at isikapin niya. Malilang tayo at hindi makapunta sa lugar kung saan dapat tayo naroon. Amen? Ito, 26. Matapos natin malaman at tanggapin ang katotohanan na magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, matapos natin, pinaliwanag na sa atin ito kanina, yung mga tradisyon na yan, hindi yan mahalaga, hindi yan totoong nakakapaglinis. Ito ang totoo, si Jesus Christ namatay sa krus, muling nabuhay, tanggapin mo siya, confess mo yung kasalanan, at yun ang kaligtasan mo. At paglingkuran mo siya, ibahagi sa iba, kasi yun ang karapat-dapat mong gawin, bilang pagsang-ayon sa kabutihan niya na ginawa sa iyo at may ipakita sa kanya na mahal mo siya. At syempre, bilang pagmamahal mo sa kanya, dapat mahal mo yung kapwa mo na minamahal niya. Okay? Kaya ganun. At pag hindi mo ginawa, narinig mo na, nalaman mo na, at sinang-ayunan mo, o tama, o nga no, niligtas ako ni Kristo, tumanggap na ako sa kanya, tapos dapat gagawin mo na yung ganito. Subalit, hindi mo ginawa, matapos marinig, nating malaman, sabi dito sa 26, nalaman mo na yung mga bagay na dapat mong gawin para maligtas ka. Nalaman mo na rin yung mga dapat mong gawin bilang anak niya, yung pag-ibig niya, naintindihan mo na yung sakripisyo ni Jesus Christ. Kaya lang, binaliwala mo. Matapos mong malaman at tanggapin, kasi tanggapin, tinanggap mo oo nga, tama. Totoong tama ang ginawa niya. Talagang dapat ko lang din itong gawin. Ang katotohanan, kaya lang, magpatuloy ka pa rin, pagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handong may alay pa para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Sabihin, paano ba tayo mapatawad muli? Namatay na nga si Kristo sa krus.
matigas ang ulo natin, ayaw natin pakinggan, ayaw natin sundin yung mga bagay na ginawa ni Kristo sa atin, hindi natin pinatunayan sa ating mga buhay. Ang naghihintay na lamang, ang magiging bunga, ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghukom. At ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Kaya sabi ng Hebreo nung nakaraan, kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, yung iyong puso, huwag patikasin. Ibig sabihin, pag narinig mo na yan, tanggapin mo na yon at sundin mo na yon. Kasi pag nangyari yon at nahuli ang lahat sa buhay mo, tapos tayo, hindi tayo maliligtas. Okay? Kahit pa pinili ka ng Diyos na mapakinggan mo ito, pinaunawa sa iyo ng Diyos na ito, at binigyan ka ng pagkakataon na gawin mo ito, kung hindi ka pa rin talaga nagseryoso sa buhay mo, nonsense ang lahat, hindi ka pa rin maliligtas. Ayan, 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutubok sa mga kaaway ng Diyos. Ituturing ka ng Diyos na kaaway niya. Naging kaibigan ka niya na, ituturing ka pa uli niyang kaaway. Okay? Ganun po yun. Kasi matapos nating malaman na laman mo kasi pinakita sa iyo ng Diyos, yung pagkamatay niya, pinaliwanag sa iyo, gumamit ng tao. At tanggapin, nalaman mo at tanggapin at tinanggap mo naman kasi alam mo naman totoo, tama, oo nga, nasaksihan ko. Tanggapin ang katotohanan, ibig sabihin tinanggap mo talaga. Kaya lang, kinalaunan, magpatuloy ka pa rin, kaya nga may mga talinhaga yung mga hasik sa matinig, nalaglag yung buto sa matinig, sa mabato, sa matabang lupa, di ba? Dapat yung puso natin ay yung salita ng Diyos na yun narinig, tumimo sa ating puso, sa matabang lupa, ating puso, na talagang dapat magbunga. Dapat magbubunga tayo. Okay? Tandaan natin yan. Pagka gano'n na nangyari at tinanggap natin yung katotohanan, pininiwalaan natin, ginawa natin, kaya lang, kinalaunan, bumigay tayo, magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala lang handog na may aalay pa para sa ipapapatawad ng ating mga kasalanan. Okay? Lalo na, matsyempohan yung ating kasawian kasi buhay natin parang uso. Yan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang kalaglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayan lumabas sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay ng panahon. Pag nakita ka ng kasala, lalo na 2 nakakita sa iyo, papatayin ka, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa tao humamak sa alam ng Diyos? Lupapastangan sa dugong nagpatibay sa tibal at nagpabanal sa Kanya at humamak sa mahawing espiritu. Ibig sabihin, yung hindi tumanggap sa salita ng Diyos na yung narinig, hindi mo tinanggap sa iyong puso, ikinaila mo, alam mo yung totoo, hindi mo ginawa, bagkus hindi mo pinahalagahan, wala kang kapatawaran pagdating ng panahon. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Yung mga bayan niya, hatulan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo nagtiis ng matinding hirap patapos na kayo maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Ibig sabihin, isipin natin yung mga araw na nagdaan sa buhay natin na mahirap na pinagtagumpay tayo ng Diyos at ngayon nakilala natin ng Diyos, nalasap natin ang mga pagpapala na galing sa Kanya. Dapat isipin natin palagi yun at pahalagahan. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo'y nagtiis ng matinding hirap. Yung mga sakripisyo, huwag natin mauwi sa wala. Yung lahat ng bagay, okay? Yung gaya yung Christian na tayo, yung mga hirap na ginagawa natin sa paglilingkod. Tama? Gaya Sister Shea, diba nabotas kayo? Kasakripisyo siya, pamasahe, pupunta sa church. Diba, makikinig. Narinig niya, naniwala siya, tinanggap niya sa buhay niya si Kristo. Kaya lang, pagdating ng mga ilang taon, hindi pala siya magpapatuloy. Makakakilala siya ng magpapatuloy siya sa ibang pananampalataya pala. At sayang. Pero habang naglilingkod siya sa Panginoon, nararanasan niya yung kabutihan ng Diyos Nagpe-pray siya, tinutugon siya. Lord, tulungan mo ako, pagalingin mo po yung aking anak. Pagbilang lang gagaling. Ako po, pagbilang mo ako ng pinansyal. Binibigyan ka ng pinansyal ng Diyos. Pinagpapala yung mga mahal natin sa buhay. Naranasan natin yung mga pagpapala. Huwag na natin
sa iyong panahon, ibig sabihin. Diba? Parang gano'n. Ibig sabihin ito, magpatuloy na tayo. Kasi kahit na gano'n na minsan naranasan na rin natin yung kapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng mawala pa rin sa atin ito pagdating ng araw kung hindi tayo magpapatuloy. Yun yung gusto niyang sabihin. Kapag tinatwa pa natin ang Diyos na tinanggap natin, mahirap na yun, maibalik pang muli. Sa Matthew, yung masamang espiritu kapag nawala sa puso natin, at naisipan niyang bumalik at nakita niyang walang laman yung puso mo, magtatawag pa ng mas marami yun. Kaya biro nyo yung mga Christian na nagbabackslide, sumusobrang daming kasalanan talaga nagagawa. Kasi may mga alam na eh. Alam na nila, hindi na naniniwala sa salita. Kasi alam na nila yung salita ng Diyos eh. Namusobra sila sa pride na. Kaya hirap na para sa kanila ang magbalik. Andun na yun na iirita na sila, tapos na-insecure na sila, lalo na kapag mas marunong sila sa mga preacher, hindi nila kaya tanggapin niyo kasi may pride na. Kaya nandun na yung espiritu ng kaaway. Alam po ba? Kaya yun, yung nalasap natin ngayon, ipagpatuloy na natin at naniniwala ako na mas higit pa ron ang kaya pang ipalasap sa atin ng Panginoon. At sinasabi yan ng banal na kasulatan sa atin. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paano kayo nagtiis ng matinding hirap. Matapos na kayo maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Yan, alin natin, isipin natin yan. Inumpisahan ko na ito eh. Tama, napatunayan ko ng totoo ang Diyos eh. Napatunayan ko na yung pagmamahal ng Jesus eh. Ngayon pa ba ako bibitaw? Eh malapit na siyang bumalik. Tama! Malapit mo lang makuha yung finish line eh. Malapit mo lang marating yung langit eh. Tama! Ang bilis na ng araw at oras ngayon eh. Ngayon pa ba bibitaw? Tama! Darating na si Kristo at sasabihin na sa iyo, well done, my good and faithful servant. Payag ka ba? Hindi ka masabihan ng gano'n? At bigla ka na lang mauuwi sa wala? Masusunog kang bigla sa apoy? Hindi! Huwag tayo mapayag ng gano'n. Magpatuloy tayo. Gaano man tayo nahihirapan ngayon, gaano man tayo naiirita sa sarili natin, kahit sabihin natin, lagi na lang ako nagkakasala. Tandaan natin, andyan ang Diyos at lagi nandoon sa kanang trono. Si Jesus Christ nandoon sa kanang trono ng Diyos. Kailangan lang natin magbalik at magbalik sa Kanya. Huwag tayong magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Palawakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya isipin natin yung mga nagdaang mga panahon na lagi tayo sinasamahan na huwag nating hayaang mauwi sa wala. Kung minsan kayo ay ininsulto at pinahihirapan sa harap ng madla, kung minsan nararanasan natin ito, hindi ganun yung mga Christian. Kasi mga Christian, ganun yan eh. Pare-pareho lang yan eh. Di ba? Hindi po ganun. Kasi naranasan mo, alam mo, hindi po ganun yung kongregasyon namin eh. Kayo yung mga nangihingi dyan sa mga bus eh. Kayo yung mga nangihingi dyan sa mga jeep eh. Na pag nag-aaral, nangihingi doon, hindi po. Kasi alam mo naman sa totoo, na yung pananampalataya mo tunay, hindi doon sa pinansyal. Tama? Eh, yung mga Christian na yan yung mga pera-pera lang yung mga offering, inuwi lang ng mga kawas. Alam mo sa sarili mo, si pastor naghihirap. Tama! Kaya alam mo, hindi totoo yun, kaya hindi ka dapat magpatuloy sa pagkakasala. Tama! Alam mo na ikaw mismo tumutulong sa gawa, hindi kami ganon. Kami mga tunay na anak ng Diyos, kami mismo ang nagbibigay sa church upang mapagpatuloy ang gawain. Tama! Ganon ang mga paninindigan, kaya kung minsan kayo iniinsulto, pinahihirapan ang hirap ng madla, kung minsan na may kayo ay umaalalay sa mga kasamahan ninyo, pinahihirapan, minsan dinadalaw mo yung mga kapatiran mo, tinataguan ka ng araw eh, pero tuloy ka pa rin. Magpapatuloy ka pa ba eh, wala lang kayo kapatiran mo pa, isa-isa na kayo nawawala, tinataguan ka lang, niloloko ka lang yan. Wala naman seryoso dyan eh. Hindi yung ganyan, gigisingin ng Diyos, dating ang araw, kailangan magpakasipag, para paikikita ko mahal ko sila. Yan yung silang mapahamak sa impyerno. Amen! Huwag ka magpapadiskali sa mga negatibong bagay na binubulong ng kaaway sa iyo, sa atin. Tama! Magpatuloy tayo sa daang matuwid. Alam natin ang matuwid, si Kristo. Ano ba ang iyong ginagawa? Gawin mo ang lahat na parang si Yesu Kristo ang iyong pinaglilingkuran. Amen? Kaya ganoon ang gawin natin. Damayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot. Dinamayin ninyo ang nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng kayamanan sapagkat alam ninyong higit na mabuti ang nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Okay? Kahit na tayo nahihirapan, naghihirap sa ating mga buhay, kung minsan natatanggal sa trabaho dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon, okay lang. Bakit? Kasi meron tayong kayamanan sa langit na inaasahan na higit sa kayamanan sa mundong ito. Amen? Minsan nawawalan tayo ng bigas sa bahay dahil pag Sunday,
nag-church tayo, kailangan natin mag-offering. Yung offering natin, ikakain na lang natin, bibili natin ng ulam, i-offering pa natin. Kasi yun yung mabuti. Kasi kailangan natin maghandog sa Diyos bilang pagliligtas sa atin. At alam natin na malaki magagawa nito para sa paghayo yung mga kaloob natin na ibinibigay sa church na kahit na tayo magsakripisyo. Kasi si Kristo nagsakripisyo din. Tama ba? Kaya gano'n, kaya huwag natin sayangin yun, yung mga ginawa natin bagay na paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa iyo. Wow! Pero yun yun, kaya sabi rin doon ng sumulat, huwag na huwag tayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Ano yung sabihin ng pananampalataya? Katiyakan na mangyayari ang isang bagay na hindi mo pa nakikita. Okay? Katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan. At inaasahan natin darating ang araw na tayo pupunta sa lugar na higit na dakila sa lahat ng mga bagay dito sa mundo ang langit. Ang buhay na walang hanggan, kapiling si Kristo. Amen? At doon mayaman tayo na hindi kayang ilarawan, na hindi natin makikita sa mundo ito. Amen? Kaya dahil doon, huwag tayo mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, yan, kaunting panahon na lang, konting-konti na lang, talagang hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Talagang malapit na. Dumating si Kristo. Ito na yung mga sign. Nandito na. Kaya tayo huwag mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan niyo ito Ang mga taong matuwid sa paligid ng Diyos nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, ngunit, kung siya ay tatalikod, kaya huwag tayo tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Purihin ng Diyos. Kaya tayo natin ito, hindi tayo kabilang sa mga dapat tumalikod. Dapat kabilang tayo sa mga magpatuloy at sa huli, maliligtas. Kaya lahat ng mga naranasan natin sa Diyos, isipin natin yan. Huwag natin hayaan sa isang iglap mawala yung ating mga pinampaguran at pinagtiisan. Amen? Tandaan natin yan. Bagkus, patuloy natin i-develop ito na masigit pa ang magawa natin para sa Diyos. Bakit? Kasi higit na gantimpala ang naghihintay sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos sa Kanya buhay. Ang banal na salita, ang dami nun. Hebrew, ano yun? Sa 7 to 10. Tatlo. Okay, salamat sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Okay, dahil wala tayong oras, may gusto mo magtanong? Dalawa gusto magtanong? At kung wala, sige tayo mag-pray bago tayo dumako sa ating pagsamba sa Diyos. Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Purihin ka sa iyong banal na salita na aming napakinggan. Pagnabayan mo kami sa aming pangalawang gawain, Panginoon, kami magpupuri. Sasamba sa iyong buhay na salita. Ikaw lang ang aming pararangalan. Maliban doon, wala nang iba, Panginoon. Salamat sa iyo. Ikaw lang ang aming paglilingkuran. Maliban doon, wala nang iba. Salamat, Panginoon, sa iyong mga revelasyon sa amin, sa iyong pag-ibig na aming higit na natuklasan, Panginoon. Nawa, mapanghawakan namin ito habang naghihintay sa muli mong pagbabalik na tiyak na malapit ang mangyari, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Purihin ka. Sa ilang binabalik ang aming papuri po sa salamat pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming kapagligtas. Amen. Amen. Papangalan ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon sa Diyos. Pwede na yung CR at tayo magpuri na sa Diyos. Sige, no?